yung wine consumption sa Philippines is just 0.4%. No, ganun kaliit. Yet may mga malalaking players din. Sir, ano ang future ng winemaking in the Philippines? Ang per capita consumption natin tataas eh. Kasi parang ngayon nasa 0.15. Parang by year 2020 magiging 0.17 o 0.18. Ibig sabihin tataas ng 30 ml. Yung point na yun, sir, in terms Per of... capita yon. Oo, gaano kadaming wine yun, sir? Eh kung 150 ml per person eh, multiply mo ng 110 million, Malaki pa rin. malaki pa rin. Kung per capita yun eh. Sir, kung seryosohin, yung... Pasensya na, sir, Oo. yung mga mas bata pa na may energy pa talaga to do it as a business. You will earn. Gaano kalaki, sir, ang potential na kita rito? You should think big. Sabi niya gano'n. Ako naman, totoo na, nare-realize ko naman yan. Yung gano'n. So, pwedeng yumaman dito, sir? Ay, yayaman ka. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. If you are looking for a fruit with the highest vitamin C content in the world, you look for Acerola. Ito yung Barbados cherry yung sinasabi ninyo, no? Malpighia glabra. Itong Acerola to has a vitamin C content of 4,000 milligrams. 2,000 to 4,000 milligrams per 100 grams edible portion. Wow. Compared to calamansi with close to 90 milligrams per 100 grams edible portion. So mataas. The first one is Acerola. Acerola. Tikman. Baka malasing tayo dito, sir. Hindi naman siguro. Bango. So yan ang kulay niya. In wine classification, any color that is not red is white. This is white. So white ito. White yan. Basta kulay na hindi red, white. Yan ang rule. Akala ko literal white. Hindi. Pero may may mga katangian kasi ang mga different types of wine. In terms of halimbawa dessert wine, table wine, culinary wine, mga ganyan. In terms of alcohol content. Ilang percent po ito, sir? 12. Mataas. Ang galing. Wala pa yan, hindi pa ako nagko-commercialize Light lang. yan. Kasi Light lang, sir. medyo ako kasi lagi-laging tumitikim kaya familiarity breeds contempt daw eh. Sabi, hindi ko na ma-distinguish ang hindi ko na ma-distinguish ang lasa ng wine. Oo. Acerola. Para siyang may saltiness. Hindi ko tikman ko nga. Tikman ko nga din. Para may salt. Hindi ko parang wala. Okay. Galing. So, Sarap, sir. Acerola. Acerola yan. Ay, sir, ang guava, pwedeng gawing wine. Pwede, Guava. Practically lahat nga ng fruits. Except for dragon fruit and ano yun kanina. Tsaka sabi? makopa. Makopa. Pero mamaya, pagkatapos nyo, magsisimula ako dun sa calamansi. Nakasama balat. Tatanggalan ko lang siya ng buto, sama ko balat. Kasama balat. Wow.
titingnan ko kung anong Masarap din siguro, sir, yung dayak. Yung mabango. palagay ko. Ay, yun naman, meron namang pampataas ng pH. Kasi, siyempre, maasim yan, baba pH. So, patatasin ko pH niyan. Berba, parang medyo matamis nga ang ko dyan Berba, kapamilya to ng mangustin. Ito yung sinasabi niyo. Tayo na malalasing nito, ha? Iba rin yung amoy? Medyo matamis. Iba rin. Ito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo na ito, jaboticaba. Ito, mali ang processing ko nito nahaluan ko ng seed. Pero dapat, hindi, mahirap kasi extract ang pulp. Malalaki to ganyan. Malaki din ang pulp, ang buto. Kung lalamasin ng kamay, ang hirap. Ang ginawa ko, binilid ko, sumama ang buto. Pero ang amoy nito, nung pinaprocess ko, amoy Maria Clara Sangre. Ito yung parang Maria Clara. Yan medyo may tapang, may paet. May paet kasi nga nakasama buto. Pero kung wala yung buto, I would prepare it over the rest. Yeah, magic fruit. Ito yung magic fruit. Magic fruit. Yan na natin. Kuha kaya. Marami pa naman lalagyan dito. Sir, going back to the kwento ng magic fruit, sir. So, nung nagtanim kayo ng 3 hectares, ano nang nangyari dun sa farm na yan? Kasi halos 25 years na yun kinut down na namin kasi unproductive na. Pinaltan namin siya noong 2022. Ngayon, magic fruit pa rin. Magic fruit pa rin. Ngayon, namumunga na siya. Sisimula na mamunga. So, hindi na natuloy yung export ng magic fruit? Nag-export pa rin. Nag-export pa rin kayo, sir? Kasi erratic yung kuha sa Japan hindi yan regular. Kaya pinipris. Anong ginagawa nila? Ngayon lang ako nakarinig na pinipris dry nila. Tapos? Pagka freeze dry yun, ang integrity of the fruit is just the same as the fresh. Except, nagbabago lang Malutong na. Malutong na. Ang percent moisture na nasa 3-4%. But ang kulay niya medyo nagiging pale. Pale red. But, yun. The same pa rin yung yung bisa niya na... Yung bisa niya, nandun pa rin. Na mawawala lahat ng maasim at... Kasi nawawala lang naman yun when you dry it. Pero ang freeze drying kasi isa, nagdadry ang fruit by sublimation, kung alam mo yung process na yan. Frozen, solid ang ice crystal. From solid, diretso siya sa gas. Hindi siya magiging water, liquid, then gas. Hindi. But with sublimation, from solid, diretso sa gas. At ang pinakamataas temperature niya, 30 degrees Celsius. But yung pressure niya ay mababa para may release yung moisture from the seed. So, from the fruit. Kaya yung integrity of the fruit at saka yung natural sweetening effect niya, andun pa rin. Sir, saan ba nag-originate ang... Sa Ghana. Ghana, Cameroon. Ghana? Sa Africa? Sa West Africa. Walang pumikap nitong fruit na to kasi ang classification nila, it's a novel fruit na walang commercial value. Yes. Parang conversational fruit lang. Pagka nagtikiman kayo ng fruit, you started conversing with one another. Okay to, siguro pwede, ganito, ganyan, etc. Dami yung katanungan. So, even up to now, wala ang nag-attempt to grow it commercially except us. Kailan talaga yun, sir? Except us. Kumusta po yung export nito, sir? Yun nga, erratic pa rin hanggang ngayon. Okay. Pero kumikita naman. I'm Sana, sure. Kasi ako sa production lang sila sa marketing. Basta ako, bayaran nyo sa production. Yung fruit. Kayo na bahala. I-market nyo yan.
Something like that. Ito yung magic, no? And then, sumunod ay Bignay. Mas Ito, strong si si magic. magic fruit. Yan. Ito naman, ma'am, ay Bignay. So, Po. Thank you. Mas strong lalo. matanda na kasi yan. 2019. I see. Alam niyo yung sinasabing full body of wine. Full body. Narinig niyo na yan eh. Sa description ng wine. Pag sinabing full body, ang ibig sabihin yung kabuuang lasa ng wine. Na-attain yun kapag aged ang wine. Kasi pagka ang wine mo ay bata pa, fruity pa ang taste. Fruity. Oh, I see. So, yon 2019 yan, noong i-process namin. Marami kasing Bignay wine eh, kaya minsan nagbote kami 2023 kasi yun ang mas accessible container. Ito Pero meron palang nakatago doon. Sa itaas. Tayo. Nag-iisa ako. Na-age na. Mabuti, dumating yung parang anak ng caretaker namin doon sa farm sa Bicol. Oh. Sige, mag-OJT ka dito. Tulungan mo ako dito na bote ng wine. Gano'n. Ayun. So, kaya na, namin, using that pump, pinump namin. Wow. Kaya matapang. Ito naman ang sumunod. Dalawang klase ang, ito ay old, what do you call this? Sweet corn. Sweet corn. Matagal sa freezer to. Matagal na inilagay sa freezer. So the sweet corn na yung lalagayin, sir. Tapos nilagay mo sa freezer. Tinanggal na sa cob. husk, sa cob. Tinanggal na. Tapos pinris. Ito naman pinaprocess sa akin. Siya daw magagawa ng label. Ito yung label niya. Ito naman ay ito. Tingnan. Sige, sir. Ayan, tingnan. Pag uwi na, latching na. Corn. Ayan, isang katangian yan. Yang parang cloudiness ng wine. Tsura niya. Ang nagkamali ako dyan eh. Ang ginawa ko kasi is from grain. Binilan ko. I blend the grain. Pagkatapos, aking ginawa ng wine. Diretso. Ganyan. Ang dapat palang ginawa ko muna is kinonvert ko muna yung starch content niya to sugar. Muna. By adding amylase, isang enzyme. Bago ko ginawang wine. Kasi yung cloudiness niya, hindi siya makorek. Kahit na nilagyan ko siya ng, yung clay, mayroong clay na ginagamit na to clarify the wine. Kahit nilagay ko yon, hindi maklarify ang wine eh. Yan, matapang. Kasi 13% alcohol yan. Na, napabayaan ko. Ang Brix level niya, 9. Kaya matapang. Ito naman, hindi pa niya kinukuha to pero okay lang. Nagpagawa rin, sir? Siya din to, kanya din to. Siya rin. Sweet corn wine na bagong ani. Okay. Kaya may kulay medyo... Yellow. Hindi medyo reddish na konti compare dyan. Tsaka mas clear, di ba? Mas clear. Oo, yan. From the newly harvest, diretso processed wine. Oo. Hindi ko pa natikman to. Noong muna tinikman ko lang, pero ang ganda kulay Dapat. Ang lang dito is meron siyang lasang corn. Lasang corn. May tinge of corn.
pwede na. Pwede na ba? And then Pwede last, na, sir. last but not least, yan. Last. Yung ginger. Ginger. Sige, tikman nyo. Saan na natin? Bango. So malalasing tayo dito sa dami Oo. ng tinikman natin. Hindi naman siguro. Ganda ng kulay, sir. Oh, ginger. Wow. Ginger na ginger talaga. May medicinal ano mo ba to, sir? May antiviral property yan. Ito, kahit na wine na siya, Kaya yung nung- andun pa rin siya. Sa mga label, do not claim anything. Sa wine man or any product, ito yung rule. Sa wine man o kung ano man product, do not claim anything unless meron kayong hard data. Yeah. You have proven it through... Scientifically. Oo. Yung iba kasing member namin, halimbawa yung nag-extract ng oil from citronella, ang dami niyang claim. Ang sarap. Sarap Ang na. sarap. Diba, meron kayo, meron kayo, tigo 8, 8 ganito, 8 ganito, at saka 8 ganito. Bahala na kayo mag-parte-parte. Sarap, no? Ulitin. Masarap. Dali pa, ulitin. Parang may, andun pa rin yung Ginger. Noong una, ginawa ko dyan 1 to 5 eh. Sabi niya, tapang. Ginawa ko 1 to 7. Pero sa tingin ko, 1 to 6 is just okay. Parang ano, pag may sasakit ang lalamunan mo, tutunggay mo to. But ang kagandahan is nakakalasing siya. Except yung sa labat na inom ka lang. Di ba? Yeah. Yan ang advantage yun. Ang first buyer ko dito sa buhay na to, Inchik. Talaga, sir. Nagdala siya ng bote niya. Tapos, pwede ba itong bote ko gamitin mo? Oh, sige. Lalagyan ko lang ng wine. Tapos binenta niya rin. Pinamigay yata o pinamigay. So, yan. Ang aming maliit na negosyo. Siguro of all the supply lang talaga ang key supply ng raw material. Yung kung meron akong raw mat ng Jaboticaba, I will commercialize it at saka yung acerola. Ang problema wala masyado. Yung ayun yung i-farm, sir. Yung acerola. Harvesting ng problema kasi normally sa mga ganyan eh. Miski dyan sa Big Nine na yan, harvesting. Oo. Imagine mo, ang pipiliin mo pa yung, ang gusto ko lang, purple. Yung purple. Oh, buti kung mabababa yan, butan lang. Di sabi ko, di hayaan na yung grower na mag-supply sa akin na anin na. Yon, ang kagandahan sa mga sa wine business na kagaya nito is hindi siya perishable. Mas sumasarap pa nga habang tumatagal. Yung iba'y nabubulok na ang produkto nila nang hindi mabenta ito. Ano pa, di ba? Nagiging finer ang taste niya. Plus yung sinabi nyo kanina na, di ba, doon sa agriculture, para kumita ka, it needs to be processed. Hindi yung fruit. Right. Yeah. Yan ang sinasabi ko sa sa inyo, yung sa ibang tao na kausap ko. Ang problem kasi ng Philippine agriculture is that the program government is not orchestrated. Parang food security, if you're familiar with food security, availability and access of nutritious food at all time, di ba? Ganon, definition niya. It's a multi-disciplinary, anong tawag dito? Disciplinary program na lahat ng agency ng government ay involved. Pero pag tinanong mo ang gobyerno o ano program sa food security, laging tinuturo DA. DA lang. Production lang. Production lang. How can you make this accessible to all? Accessibility is physical and affordable. Diba? Kung affordable siya, you can access. So, nasa inyo yung affordability niyan. Siyempre, yung efficiency ng marketing mo.
Kasi taas ng marketing cost dahil sa transport cost. O nasan papasok yan ng Department of Public Highways? Kung in conflict Walang areas. magandang Walang- roads, yung network hindi nakakonect. Oo, hindi sila papangita Ito lang sir, observation lang ha. Ang daming magagaling na expert. Katulad nyo, andyan. Alam ng gobyerno Pero yan. bakit nagka-disconnect pa rin? Alam ng gobyerno yan. Ang problema lamang sa government, is punta muna tayo sa DA, sa DA. Sa DA since 1997, merong Agriculture and Fishery Modernization Plan. Okay. Okay. Requirement yan ng law, APMA law. Hanggang ngayon. Every 6-year term ng presidente, may APMA plan. Oo. Pag tinignan mo yung APMA plan, simula 1997 hanggang ngayon, pare-pareho lang ang laman yan. Okay. Increased production, decreased post-harvest losses, etc. etc. Oh. But ang performance ng secretary ng DA is measured in terms of numbers. Halimbawa, gaano karaming buto ang na-distribute nyo during your term? Okay. Gaano karaming kalaking area ang na-irrigate? Okay. Gaano karaming traktora ang na-distribute? Gaano karaming abono na-distribute? But whether or not this farm-to-market road, traktora, abono, made a difference in the life of farmers. Hindi na may measure yan. Yung sa salita, impact. Yes, sir. Ano naging impact niyan? Wala yung impact. Kasi siguro yung the manner of getting the accomplishment based on the distribution of seeds, of fertilizer, of farm machineries. Pero hanggang doon lang eh. Ganun lang. Kaya pag at the end of the day, pag tinignan mo yung bakit ganun pa rin? Increase productivity, increase efficiency. Yun pa rin. Ito, production. Saan ba priority nyo? Ano ba, food security? Food insecure daw tayo. Tama naman. O food insecure. Ano priority ninyo? Okay. In terms of location. Ang pinaka-food insecure na regions dito sa atin is yung Region 8 saka Barm. Yung Bangsa. Leyte. Saka Samar Leyte, Region 8. Sabi ko, ba't hindi nyo ibuhos ang investment dyan sa mga food insecure? Kasi yung food secure na ibababa pa ng mga food insecure in terms of national. Okay. National performance, mag-average lang sila Pinu-pull down nitong food insecure, yung food secure para So, but hindi ganoon Kasi politicized masyado. That's the keyword. That's the keyword. kahit ako ang maging Secretary of Agriculture, marami lang akong Ikaw sir, maging secretary, hindi mo kayang ayusin. Kung ako maging secretary dyan, matatanggal ako ng maaga. Anyway, is there any other thing that you would like to ask of me? Sir, yung lang sir, dun sa part ninyo sir, yung being the dean, kaya ba ganito kaganda ang produkto nyo? Kasi well-informed, all access to information nasa iyo. Sabihin na lang natin na yes. But over and above that is yung, anong tawag dito? Yung aking mindset. Ang mindset ko kasi is gusto ko na kapag gumawa ako ng isang product, maganda na. Sa ano pa lang, sa level na lang Huwag na muna sa loob ng laman. Sa level na lang. So, ayoko na at the end of the day ay wala palang kwentang-kwento. Ba't pa ako nakabili? Ayoko nung ganun. Sir, ang comment ko dito sa dito sa brand mo, pag tinignan mo siya, parang mga wine sa Napa Valley. Mga wine sa California. Ganun ang dating niya, sir. Si Popoy de Vera, kilala niya yan,
Popoy de Vera is the CHED commissioner. Okay. The chair of the CHED. CHED. Punta dito yan. Nandiyan siya. Dinala ko dito. Tapos, Doming, sabi ko noon, nabalik ako, marami ka raw wine. Noon pa naman kilala niya ako, when I was still dean, vice president siya sa UP system. Sabi ko, kaya nga, titikim tayo dito ng, ganyan-ganyan. So, tapos nag-comment siya, alam mo, there are 112 state universities and colleges in the Philippines. The Philippines. So, halos 90% na bisita ko. Some of them gumagawa ng wine. And what made you difference from them is your label. Your label. Pero supposedly the content is good. The content must be good. Ayoko naman na dito, bago ako may magbote, tinitikman ko muna. Kasi baka mamaya maasim na ako, kakahiya. Pagka maasim, hindi ko na pinababote yun. So, isa yon at saka of course yung access ko sa information. At saka yung the science behind each and every step in winemaking. Yeah. You should understand the science behind. Diba, bakit ka nag-a-apply ng sodium metabisulfite? Ano bang ginagawa ng sodium metabisulfite niya? Paano niya in-sterilize yung wine? So, dapat you should know that. Ganun pala. Paano kung ang yeast mamatay? Hindi na mag-ferment. Anong mangyayari? So, anong dahilan kung bakit namamatay ang yeast? Kasi mag-stop siya eh. Kahit lagyan mo uli ng another yeast, mag-stop pa rin. So, anong dahilan niyan? Hindi na-mention mo kanina, yung wine consumption sa Philippines is just 0.4%. No, ganun kaliit. Yet may mga malalaking players din. Sir, ano ang future ng winemaking in the Philippines? Ang per capita consumption natin tataas eh. Kasi parang ngayon nasa 0.15. Parang by year 2020 magiging 0.17 o 0.18. Ibig sabihin tataas ng 30 ml. Yung point na yun, sir, in terms per of... capita yon. Oo, gaano kadaming wine yun, sir? Kung 150 ml per person multiply mo ng 110 million. Malaki pa rin. Malaki pa rin. Kung per capita yun lahat kasama lahat, pati bata kasama dun. So, ibig sabihin, sir, may potential pa rin na... May potential pa rin. Ang potential niya is that, number one, pag tinignan mo ang consumer, compare mo noon, mas nakaka-afford ang tao na bumili ngayon compare noon. Kasi kotse nga ngayon, ang dami eh. Noon, mabibilang mo lang, yung mga mayayaman lang talaga na may kotse. So ngayon, in terms of drinking wine with lower alcohol content and higher price, sa tingin ko, affordable ngayon compare noon. Number 3, yung tourist volume. Hindi ko pa nga ito pinopromote sa mga yung mga hotels and restaurants at saka doon sa mga high tourism areas. So tumataas yan. Pangatlo ba? Pangatlo. Pang-apat, sir. Pang-apat is yung advantage ng social media. Kasi itong sa amin, sa sales, siguro 50% of our sales based on social media. Social media. Oo. Kasi meron kaming Lopa Winery Facebook account. So doon, yung mga gustong bumili, nagpe-place ng order. And then, syempre, ang isa lang challenge yung rising price of sugar. Okay. Taas na sugar eh. Nung nag-start kami dito, 3.6 lang isang sako eh. Ngayon, 4.3 isang sako. Taas na.
Saka isang challenge dito is yung mga courier ayaw mag-transport nito. Kasi nababasag. Nababasag daw. Saka bukod doon, mabigat. Mabigat. Isang box nito, bigat eh. So may gustong bumili sa Bisaya, Mindanao, Papa LBC, ayaw nila. Sabi, lagyan niyo sir ng box na wooden. Yan, siyempre, mahal ang cost of transport noon. Although, sila naman na magbeber ng cost, di ba? Yung buyer. But, in a sense, yung social media nga, yun ang nakatulong ng malaki sa marketing namin. Marketing. Sir, kung seryosohin, yung, pasensya na sir, yung mga mas bata pa na may energy pa talaga to do it as a business. You will earn. Gaano kalaki sir ang potential na kita rito? Kung seryosohin mo talaga, halimbawa ang 7-Eleven, gusto ng sa buong Laguna lang, ng 7-Eleven, supplyan mo. Gaano karami yan? Wow. Di ba? Baka 10,000 bottle per month. Bottles per month. Hindi mo i-require sa'yo. Sa dami ng 7-Eleven sa Laguna lang. Di ba? Hindi pa kasama sa supermarket. Parang hindi kami masyadong aggressive na, di ba? Sa marketing, much more sa production. But kung merong ganong market talaga at available yung market for your product, you should think big. Sabi niya ganon. Ako naman, totoo na, na-realize ko naman yan. Yung ganon. So, pwedeng yumaman dito, sir? Ay, yayaman ka. Oo. Kung mag-start ka, yayaman ka. Pwede kitang turuan. I mean, for the audience. Masyado akong busy. For the audience. For the audience. Okay. Sir, yung mga interested, sir, paano kanila makakontakt to resell or magpa-retool sila or magpaturo sa'yo? Paano po? I-message lang nila kami sa Lopa Winery Facebook account. LOPA Winery. I-open lang nila yan, lalabas. Facebook account po to, sir, no? Tsaka yan, may code yan, no? May barcode. May barcode. Lalabas ang Facebook account yan. Oh, I see. O kaya, email nila ako sa Domingo, lowercase to, .angeles06@gmail.com. @gmail.com. Yun. So, doon yung makakontakt si Dean. So, yun. Kaya, sundin lang nila talaga yung tamang procedure. Hindi sila na magkakamali dyan. Tsaka yung racking. Sabi ko, when do you sell your wine after na naging wine siya? So, pagka wine na ho yan, binobotin namin. Mali na yun kaagad. Mali na. So, racking kasi ang tawag dun sa patitiningin mo, sa silipat, racking. Dapat 3 racking periods. So, which means 6 per months. racking is how many months? Yung unang racking after 1 month. Okay. Yung sumunod after 2 months from the first Racking. racking. Then Eh, 3 sumunod months na yun. after 3 months from the second racking. Kasi 6 months. 6 months siya. At the earliest, 6 months pwede mo ibuti. Hindi yung... Doon ka palang pwedeng magbenta after 6 months. Although fruity pa yun. Fruity pa yun. Fruity pa. Clear lang, pero fruity pa. So, you need another... Siguro, 1 year. 1 year pa ulit. So, 1.5 year, may quality wine ka na. Oo. Yung sabihin na lang natin na yung body of wine, malalasahan mo. Yung Bignay, yan ang body of wine na ng Bignay. Kasi tagal na 6 years na. Na-express na niya yung full body niya. So, yung ganun lang naman. Wala namang sikreto dito sa paggawa ng alak. Pag tinignan mo sa, sa YouTube, ang dami. Although yung iba doon, hindi naman sinasabi ko. May mga sinisekreto. Oo. Yung mga kulang na procedure or ingredients. That's right. Okay, sir. Sir, thank you so much po. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct,
Inspire, succeed.